Mga kababayan, maligayang pagbalik ho sa balita ngayon. Patuloy yung dinadaanan ng Bagyong Ramil ang malaking bahagi ho ng Central at North Luzon. May mga lugar pa rin po ngayon na nakataas ang warning signal at patuloy po nakakaranas ng malawakang pag-uulan dahil sa patuloy po na epekto ng Bagyong Ramil. Aalamin po natin yung mga detalye at yung mga huling lugar po na kanyang dadaanan sa mga susunod po na mga oras. Bago ho natin ipagpatuloy, ako'y makikiusap muna na baka pwede nyo hong i-like yung video natin para ho tumaas ang engagement ng ating video at umabot ang ating update sa malaking bahagi ho ng Luzon. Diyan po kasi mostly apektado ng Bagyong Ramil yung mga lugar ho na yan. So ngayon, tignan muna natin yung pinaka-live na weather radar system po na ating ginagamit. Ipapakita ko sa inyo mabuti. Eto ho, no, mga kaibigan, mga kababayan, makinig ho kayo. Tapusin nyo yung video, please. Pakiusap po ako sa inyo, no. So kung makikita nyo, binabaybay na po ngayon ng Bagyong Ramil ang Manila Bay. Nandito na po siya sa may area na yan. At sa ngayon po, ito'y may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. At may pagbugso pong umaabot sa 90 kilometers per hour at yung present movement niya po o pagkilos ho niya ay pa northwestward sa bilis ho na 15 kilometers per hour. Ang tendency na nakikita natin dito dahil mabagal po ang pagkilos ng Bagyong Ramil papalabas ng ating Philippine landmass at susunod din sa ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin nakakaranas ng warning signal or ng signal number 1 at number 2. Yan lamang yung category na pinakamalakas na naabot ng Bagyong Ramil. Kaya yung mga nagsasabi na malakas na bagyo ito, hindi po yun totoo. Ang Bagyong Ramil po ay mahina lamang at sa ngayon ho ay nasa category lamang ito na tropical storm category, which is nasa category 2 lang siya. So hindi siya magiging banta ngayon na sasabihin nyo na talagang matindi ang mga pag-uulan. Hindi ho. Pero magkagayon man, mag-ingat pa rin tayo dahil meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 2 dyan po sa ilang bahagi ng Luzon. So ito, alamin na muna natin yung mga lugar na apektado ng signal number 2 bago ho natin alamin yung mga heavy rainfall warning na mararanasan o nararanasan po ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ang signal number 2 ho natin ay nakataas pa rin po sa southeastern portion po ng Quirino, central at southern portion po ng Nueva Vizcaya, at kasama rin po sa signal number 2 ang central at southern portion po ng Benguet. Maraming mga lugar dyan. Ang central at southern portion din po ng La Union apektado rin ng signal number 2. Pangasinan, Aurora, dyan po sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Tarlac, sa Pampanga, sa may Zambales po, northern portion ng Bataan. So marami at malalawak din yung mga lugar na nasasakop niyan. At kasama rin dyan ang northern at central portion po ng Metro Manila. Kitang-kita nyo naman na yun ho, no? Bilog na bilog siya pero ito ay nasa green. Green line, no? Kulay green ho siya. Ibig sabihin nito ay tropical storm category. Nasa pangalawang kategorya, hindi ganun kalakasan po na bagyo. At ang sinasabi ko sa inyo, huwag tayong matakot dahil yung mga pag-uulan na nararanasan natin, normal lamang yan, pero hindi na yun lalakas sa pinakabugso o pinakasobra. Pero alamin pa rin natin yung mga lugar na kanyang dadaanan sa mga susunod po na mga oras. Kasama rin po sa apektado ng signal number 4, City of Valenzuela, City of Marikina, City of Malabon, City of Navotas, yan sa City of Pasig, City of San Juan, City of Mandaluyong, City of Manila, City of Makati, Pateros, Taguig City, Pasay City, City of Parañaque. Dami hong mga lugar yan. Kasama ang Rizal, northern portion po ng Laguna. So malawak o nasasakop po ng ating wind signal number 2. Ang northern portion ng Quezon apektado rin po. At gayon din, kasama rin ang Polillo Islands. Pag sinabi ho natin na wind signal number 2, ito makinig ho kayo, meron ho itong warning lead time na 24 hours. So wag na ho magtanong yung mga kababayan natin bakit daw sa kanilang lugar nakataas ang warning signal pero wala naman daw ulan. So meron yan 24 hours na duration o warning lead time na sa loob ng 24 hours doon po mararanasan ng epekto ng wind signal number 2. So meron naman yung bilis ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Hindi naman kalakasan pero mag-ingat pa rin dahil possible yung mga intensification na ating nakikita. May mga ganong senaryo pa rin. Ang signal number 1 naman po natin ay nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Luzon.
Ang apektado talaga ng bagyong Ramil ay ang area ho ng Luzon. Ang Eastern Visayas, Visayas area, ang Mindanao ay ligtas na po sa banta ng bagyong Ramil. Ito ilalabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Lunes, hapon po yan. O possible na mapaaga, depende sa kilos at bilis ng pagkilos po ng bagyong Ramil. Signal number 1 natin, nakataas pa rin ho sa Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, the rest po ng Quirino, the rest ng Nueva Vizcaya, sa may Apayao, Abram, Kalinga Mountain Province, kasama po ang Ifugao, the rest po ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, the rest po ng La Union, the rest ng Bataan, the rest po ng Metro Manila, the rest po ng Quezon, ilang bahagi ng Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, northern portion po ng Albay, kasama ang Burias Island. Pag sinabi naman nating signal number 1, medyo mahaba po yung warning lead time nito, 36 hours, at possible po yung bilis ng hangin nito ay maranasan natin, no? Between 39 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. So hindi man ganun kalakasan, pero kita nyo naman nagiging consistent yung mga pag-uulan na halos kada minuto, kada oras ay nagkakaroon po ng ulan, pero hindi naman din ganoon po kalakasan. So alamin naman natin yung mga lugar po na dadaanan nito sa mga susunod po na mga oras. Napaka-importante na alam natin yung mga lugar. Babagalan ko lamang ho para matandaan ng mga kababayan natin. Meron ho akong mga viewers dito na medyo may edad na at lagi pong nakikinig. May mga avid fan po tayo at followers, subscribers. No? Ito ho, ang mga susunod po na lugar na dadaanan ng bagyong Ramil. Mamaya hong alas 8 ng gabi, 170 kilometers west of northwest of Dagupan City, Pangasinan na ho ang kanyang magiging lokasyon. Pero lalakas ho ng kaunti ang hangin niya into 75 kilometers per hour. Pa northwest pa rin ang kilos at ito ay merong category pa rin na tropical storm. At pagdating naman po ng bukas ho ng alas 8 ng umaga, tatahakin naman niya ang lokasyon na 495 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. So gayon pa man, tropical storm category pa rin ito sa mga oras na yon, pero lalakas pa rin yung hangin niya sa 85 kilometers per hour. So tingnan nyo mabuti, no, yung ating tinatawag na weather system. Ito ho yung weather system natin ginagamit. Diyan ko ine-explain po yung galaw, kilos, track, and intensity forecast ho ng bagyong Ramil. So pagdating naman po ng kinabukasan ho, bukas pa rin, no, Monday ho ng alas 8 ng gabi, ay magkakaroon naman siya ng lokasyon na 685 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Nasa labas na ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad ho ng aking sinabi, kapag nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ramil, ito po ay magkakaroon ng tinatawag natin na intensification. Ang ibig sabihin ho nun yung mabilisang paglakas ng isang bagyo dahil wala na pong humaharang sa kanya. Ang isang sama ng panahon o bagyo, kapag ka nasa katubigan mga kaibigan, mabilis yung development ng kanyang paglakas. Hindi ho makabuelo ang bagyong Ramil dito nga po sa Central Luzon dahil marami pong mga lupa dyan, may mga puno din dyan na pumipigil po sa pressure ng hangin ng bagyong Ramil para kumilos at lumakas. Kaya naman magiging isang ganap po siya na severe tropical storm pagdating ho ng Martes ho ng alas 8 ng umaga. At meron siyang lokasyon naman na 810 kilometers west of Northern Luzon. Nasa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong dapat bangambahan, no? Hindi ito papasok sa category bilang typhoon or super typhoon category. Pero yung nakikita nyo sa bandang dulo, ito hindi na talaga papasok sa pinakamalakas na bagyo o category na kaibigan. Dahil nasa labas na yan ng PAR, magbabago na yung direksyon yan at kanyang pagkilos. So alamin naman natin ngayon yung mga heavy rainfall warning na nakataas po sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po sa banta ng bagyong Ramil, ngayong hapon po asahan po natin ang 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Isabela, Aurora, Zambales, sa may Bataan, sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, sa may Quirino po, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa may Marinduque, Oriental Mindoro,
at Palawan, kasama na rin po ang Batangas. Ngayong hapon po hanggang bukas po yan ng hapon. I-take note po natin yan. Mas maganda. Sumusulat ho tayo, no? Para mabilis nating natatandaan. So ito, tuloy-tuloy ho tayo ngayon. Meron naman din tayong pinaghahandaan na 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Diyan naman po sa may Aklan, sa may Antique, Romblon, sa may Camarines Norte, Cavite, kasama po ang Laguna, Rizal, sa may Quezon, Metro Manila, yan po, nabanggit ko na, Bulacan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Benguet, sa may Ifugao, kasama po dyan mga kaibigan, ang Mountain Province, Kalinga, Abra at Apayao. So yung mga lugar ho na yan possible na makaranas po ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Alam nyo yung 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan, yun ho ay katumbas ng ilang dami din ng timba. Marami yun, hindi yun basta kakaunti lamang. At yung nagpapaulan, nagbibigay ng ganung pag-uulan, yung mga hangin po na nakapalibot dito nga po sa Bagyong Ramil. So nakita naman natin yung movement o pagkilos ng Bagyong Ramil, yung tinatawag natin na spiral clouds niya, medyo gulo-gulo ngayon. Kasi humahampas siya sa mga lupa. Diyan nga po sa ilang bahagi po ng Central Luzon, yung mga puno, yan kasi yung pressure na nagbabawas o pumipigil sa lakas ng bagyo. Kaya nga po importante talaga yung mga puno, yung mga kabundukan, tinataniman natin, yan kasi yung pumipigil minsan sa mga malalakas po na banta ng mga bagyo. At ngayon, yung mga nagtatanong, ulitin ko lamang, kung ito daw po bang Bagyong Ramil ay magiging isang ganap na typhoon or super typhoon category. So tignan natin mabuti para mawala din yung pangamba ng ating mga kababayan. So tignan natin, makikita nyo namang mabuti, nasa green category siya. Pag sinabi natin green, nasa pangalawang kategorya. Ang una kasi yung tropical depression. Ang susunod dyan ay tropical storm. Ano ba to? Tropical storm category ito mga kaibigan. At ito hindi lalakas into typhoon or super typhoon category sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero paglabas ng PAR, tulad ng sinasabi yung intensification nangyayari yan, yung paglakas ng bagyo, pag lumabas na sila sa ating area, which is good po yan. Ito magiging typhoon siya pero nasa labas naman na ng ating bansa. So wala na yan masyadong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Tulad na aking sinasabi, hindi man na direktang tatamaan o maaapektuhan ngayon ng bagyo ang Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, pero meron pa rin tayong banta ng mga localized thunderstorms. Kaya yung mga nakakaranas po ng mga pag-uulan, lalo na po dyan sa Mindanao, at minsan malakas, lalo na badang hapon sa gabi, yun idulot ng mga local thunderstorms. Pag sinabi natin local thunderstorms, yun po yung naipon na pressure ng ulan sa umaga, sa tanghali at sa hapon po bumubuhos yan. Pero nangyayari pa rin yung mga tinatawag natin na malakas o malabag yung pag-uulan, dulot po yan ng mga severe thunderstorms. Nangyayari yan. So kahit hindi po direktang apektado ang bahagi po ng Visayas at Mindanao ng Bagyong Ramil, kasi nga paluson ho siya, diyan siya lalabas, area ng Central at North Luzon, ang bagyo naman po talagang may mga specific lang na lugar yan na dinadaanan. Hindi lahat yan tinatamaan. Hindi pag sinabi natin Philippine Area of Responsibility, may bagyo nga sa loob, hindi lahat ng bahagi ng Pilipinas tatamaan o apektado. Minsan sa area ng Metro Manila, maulan, sa Mindanao naman maaraw, magkakaiba yan. Kasi nalagpasan na o malayo itong bagyong Bagyong Ramil, dyan sa area ng Mindanao. So yung mga nagtatanong sa akin, mga followers at subscriber ko po sa Mindanao, safe po kayo sa banta ng Bagyong Ramil. So ipanalangin na lamang natin yung mga kababayan natin, lalo na sa Metro Manila, sa may Central Luzon. Most of the time sila po yung apektado ngayon ng Bagyong Ramil. Yung mga paglalakas ng pag-uulan, possible pa rin yan mangyari. Tulad ngayon na meron tayong minomonitor pa rin na Bagyong Ramil, sila yung sinasabi, dapat lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Kung hindi man sa akin, kahit sa iba wala namang problema yon. Ngayon kasi kailangan natin mag-double time, laging mag-update time to time, day by day, kasi yung mga kababayan na sa akin minsan nakikinig, alam nyo kasi, kaya sila sa akin nakikinig, medyo binababawan ko kasi yung mga explanation, mas pinapadali ko. Lalo na po yung may mga senior po nanonood sa akin. Minsan nagko-comment sila dyan sa comment section natin at lubos kong pinagpapasalamat at na-appreciate ko yung pakikinig nyo So yung mga kananayan natin, mag-ingat pong mabuti. Yung pangalawang paalala ko,
kailangan ho natin mag-safety ho ng pagkain na tatagal ng ilang araw. So, kahit isang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, kailangan meron. Meron din tayong go bags. Alam nyo yung go bags, meron niyang kompleto, no? May mga medical kits, may mga flashlight, may mga pagkain, no? Kompleto dapat yan. Yan po yung dapat nating pinaghahandaan sa ngayon. Kasama na rin yung mga importanteng dokumento, mga papeles natin na dapat po ilaging nakasil or nakatabi po sa maayos na lugar. Yung mga appliances naman natin, yung mga electric appliances, alam nyo, mas maganda i-plug out na natin yan. Lalo na kung yung mga lugar nyo, alam nyo yung bahain, kapag may mga pag-ulan, lalo na pag matutulog tayo, mas maganda yung box talaga, no? Yung pinaka-plug natin, tanggalin natin para hindi tayo makuryente kung sakali magkaroon ng mga pag-ulan tapos bumaha sa lugar natin. Ito pa mga kaibigan, yung mga nakatira ho malapit sa mga ilog, sa mga baybayin, sa babaan ng bundok, sa taas ng bundok, yung mga lugar na yan, mas maganda ngayon lumikas po muna tayo dahil ang bagyong Ramil ay nasa kalupaan pa at possible sa mga susunod na mga oras ay may mga lugar pa rin na mas maaapektuhan ito. Kahit isang bagyo o tropical storm ng Ramil o nasa pangalawang kategorya, hindi pa rin natin ito pwedeng baliwalain dahil bagyo pa rin ito. Hindi ito basta-basta lang ulan, no? Alam nyo, kahit po anong weather system, dapat laghahanda tayo, hindi yung mahina lang yan. Hindi na paghahandaan, dapat hindi ho ganun ang mindset natin. Mahina man or malakas, dapat po, lagi po tayo naka-alerto at nakaantabay sa mga posibleng mangyari. At eto pa mga kaibigan, yung mga light materials na bahay natin, yung mga bubong, yung mga pader, kinakailangan po natin kumpunuhin o ayusin natin. Lagyan natin ng mga safety features, doblehin ng pako, lagyan ng bulkasil ng mga bubong para po sa safety, hindi magkaroon ng tulo. Kung humangin man, yung iba sinasabi, signal number 2 lang naman, bakit pa kailangan maghanda? Alam nyo, wag pong ganyan. Ako'y nakikiusap na isipin pa rin natin yung safety natin. Kahit yung mga anak natin, kamag-anak natin, importante ho yan. At eto, importante din, kailangan ho natin maglinis ng kapaligiran. Alam nyo, kapag nakalabas na ng Philippine landmass, etong bagyong Ramil, possible yung paglakas niya ay mangyari kapag nasa katubigan. Pero kahit lumakas ho siya, alam nyo, hindi na yan lalakas sa super typhoon. Yung epekto ng hangin, ulan, possible po nang mangyari. Kaya naman, maglinis tayo ng mga plastic, basura. Yan ho kasi yung mga bumabara sa mga kanal na siyang may main cause po, nagiging dahilan din ng biglang pagbaha, no? Yung pag-apaw ng tubig, nangyayari yan. Lalo na, Metro Manila ang pinakadirektang naapektuhan din. Central Luzon, Metro Manila. So dyan, ang dami dyan mga hindi maayos ang drainage. Puro basura. So dapat to, laging mukhang nakahanda mga kababayan natin dyan. So sa ngayon mga kaibigan, importante din na manalangin tayo, panalangin natin sa Panginoon na ito pong bagyong Ramil ay mawala at mabilis o bumilis yung kilos papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, kabayan, yan muna ho ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Ako'y lubos na nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at kung nakaabot kayo sa pinakadulo hanggang dito, please po comment ang inyong pangalan kung taga saan kayo para next update ay mai-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po.